Good afternoon, everyone. To Ma'am Ellen, good afternoon po, Ma'am. I'm Ma'am Eloisa B. Jonas, the reporter this afternoon, with the topic Current Trends and Main Concern as regard to Science Curriculum Development and Implementation in Russia and Ukraine. For the objectives, we have number 1, to compare and see the difference of science educational system between Russia and Ukraine. Number 2, to assess the impact of ongoing geopolitical conflicts, tension between Russia and Ukraine that shows notable changes in their science education and educational institution. Number 3, to identify the different solutions of both Russia and Ukraine solving their educational issue. I have here the science education system of Russia and Ukraine. If you will notice and if you will compare, both Russia and Ukraine shows an impressive and comprehensive science education curriculum that they implemented in their respective country. Now, let us proceed to the main topic of this report, current trend and issue of Russia and Ukraine. But before that, ang Russia and Ukraine compare sa mga bansa na naaral na natin previously, ang Russia at Ukraine ay may malaking kaibahan sa mga bansang natapos na nating pag-aralan. Sapagkat ang Russia at Ukraine ay bukod sa pagpapalawig ng kanilang education system, ay meron pa silang isang challenges or issue na kinakaharap. At iyon ay ang tensyon or ang gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Now, let us proceed the current trends and issue ng bansang Russia before and after the war. First, we have globalization. Sinisikap ng bansang Russia na mai-align nila ang kanilang education system, ang kanilang science curriculum into European standards. So, globalization, nais nilang mai-align ang kanilang education system sa standard ng European. Nang sa gayon, mas mapalawig pa nila at nang mas mapaigting pa nila ang kalidad ng edukasyon sa kanilang bansa. Pangalawa, mahigpit nilang pinapatupad ang pagyakap sa STEM at STEAM sa science education ng kanilang bansa. Bilang ang STEM at ang STEAM ay ang bagong trend sa pagtuturo ng asignaturang science. Number 3, reconstruction. Dahil nga nagkakaroon sila ng expansion, nagkakaroon sila ng pagpapalawak sa kanilang science curriculum na nangangailangan ng mga bagong buildings, ng mga bagong establishments and facilities na kung saan makikater nila ang STEAM at ang STEM sa kanilang science curriculum education. Number 4, we have lack of researchers. For about 20 years ago, unti-unti nagkakaroon ng decline or pagbaba sa bilang ng mga researchers sa bansang Russia. Sa kung anong dahilan, maraming mga researchers ang sumusubok ng bagong opportunity sa labas ng bansang Russia. And then number 5, we have the economic difficulties. Alam naman natin na sa lahat ng bansa, maging ito man ay mahirap or mayamang bansa or maunlad na bansa, kapag ang ekonomiya ng bansang ito ay nagkaroon ng challenges or difficulties, malaking dagok ito sa Department of Education bilang ang ekonomiya ang bumubuhay at nagsusupply ng mga pangangailangan ng iba't ibang education facilities. Pang-anim,
mas binibigyang pansin ng bansang Russia ang pagpapaigting at pagpapalakas ng sandatahang lakas nito upang nang sa gayon magkaroon man ng sigalot tulad ng gyera at ang mga katulad na pangyayari, handa ang kanilang bansa ahead of time. Ngayon, after the war or matapos ang gyera, ano na ba ang kinakaharap na issues and challenges ng bansang Russia sa kanilang science education system? Number 1, meron diyang breakdown of international collaboration. Nung nag-launch ang bansang Russia ng full-scale war sa bansang Ukraine, maraming bansang kaalyado ng Russia ang tumalikod dito. Marahil ay hindi nila nagustuhan ang all-out war ng bansang Russia sa Ukraine, kaya madaming bansang kaalyado ng Russia ang tumiwalag at humiwalay ng landas sa bansang ito. So naapektuhan nito ang international collaboration or pakikipagmabutihan ng bansang Russia sa mga karatig bansa, sa mga bansa sa Europa particular. Number 2, nakaranas sila ng tinatawag nating academic isolation. Dahil nga hindi ligtas para sa mga mamamayan ng Russia ang lumabas ng kanilang mga tahanan dahil na rin sa banta at panganib dulot ng gyera, maraming mga mag-aaral ang pansamantalang tumigil sa kanilang pag-aaral at hindi na muna pumasok sa paaralan para na rin sa kanilang sariling kaligtasan. Number 3, reduce scientific output. Dahil sa pagkasira ng mga eskwelahan, pagkasira ng mga research facilities, malaking dagok ito sa kanilang scientific output sapagkat wala ng establishmento or pasilidad para nang sa ganun ay magawa pa sila ng mga kani-kanilang mga scientific output. So hindi lang ang pag-aaral ang naepektuhan, maging na rin ang kanilang scientific output or ang kanilang mga ginagawa sa loob ng laboratorio. Number 4, shrinking academic freedom. Pagkatapos ng gyera, ang mga mamamayan ng Russia ay nawalan or tinanggalan ng karapatan nung tinatawag nating freedom of expression bilang ang isang Russia or ang Russia ay isang bansang autonomous. Ang mga mamamayan ay hindi malayang makapagbigay opinyon, makapagbigay ng saloobin, at hindi sila malayang maihayag ang kanilang damdamin. Panglima, sila ay na-deprive or ang mga estudyante, pati na rin ang mga guro ay na-deprive para makilahok sa global scientific conversation na ginagawa taon-taon. Dahil iyon sa all-out or the full-scale war na inilunsad ng Russia sa bansang Ukraine. Ang hindi pagbibigay pahintulot sa bansang Russia na makilahok sa global scientific conversation ay dahil na rin nung simulan nilang salakayin ang bansang Ukraine. Now, pumunta naman tayo sa current trend and issue ng bansang Ukraine, before the war and after the war. Bago pa maglunsad ng gyera ang bansang Russia sa bansang Ukraine, ang bansang Ukraine ay naghahanda na sa kanilang modernization and reform. Okay? Ibig sabihin, ang bansang Ukraine ay nagpapalawak at ginagawa nilang mas modern at binibigyan nila ng bagong mukha ang kanilang education system para na rin sa pagpapabuti at pagpapainam ng kanilang education system. So nagkakaroon sila ng expansion, upgrading in terms of their education system. Kaya sa funding and resources ng bansang Ukraine, mas malaking pondo ang inilalaan nila sa kanilang Department of Education bilang paghahanda sa pagpapalawak ng kanilang education system. Number 3, binibigyan din nilang diin at binibigyan din nila ng halaga ang international collaboration. Ibig sabihin,
mas nag-e-expand ang bansang Ukraine when it terms to pagpapatibay ng relasyon sa mga karatig bansa nito upang makakuha ng pinansyal na suporta bilang para sa kanilang modernization and reform sa kanilang education system. Pang-apat, niyayakap ng buong buo ng bansang Ukraine ang STEM at na kung saan ito ay talagang binibigyan nila ng diin at focus sa kanilang science education system. Ngayon, after the war or pagkatapos ng gyera, ano na nga ba ang mga issues and challenges na kinahaharap ng bansang Ukraine sa kanilang education system? Matapos ang gyera, walang naiwan sa bansang Ukraine kundi ang damage and destruction sa kanilang mga facilities, sa school buildings, sa kanilang research facilities. Marami sa mga ito ay damage at ang iba pa nga ay hindi na mapapakinabangan or totally collapse. Ano? Number 2, dahil nga nasira ang mga pasilidad ng paaralan maging ng research ay nagresulta ito sa scientific productivity or reduced scientific productivity. Dahil wala na silang magamit na eskwelahan, wala na silang magamit na pasilidad, nagresulta ito sa pagbaba at pagbaba ng kwalidad ng kanilang scientific product. Pangatlo, financial strain. Sa halip na ang pinoproblema lang nilang pondohan ay kung paano, saan kukunin ng pondo para makapag-put up ng mga pasilidad, dahil nga after the war, maraming mga school buildings and research facilities ang nasira. Ang iniisip na nila ngayon is kung paano mapapalitan ang mga school facilities na nasira at kung paano marirepair yung mga school facilities na damage. Ano? So, na-i-divert pa sa ibang bagay yung kanilang fund. Number 4, displacement and migration. Habang nagkakaroon ng gyera, napilitan ang bansang Ukraine na magpatupad ng forced migration or sapilitang paglikas ng kanilang mamamayan para na rin sa kanilang sariling kaligtasan maging sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Number 5, educational disruption. Kahit na natapos na or tumigil na ang gyera sa pagitan ng Russia and Ukraine, may mga eskwelahan pa rin ang hindi nag-ooperate, ano? So nagkaroon ng educational disruption dahil iniisip siguro marahil nila na hindi paligtas para sa mga mag-aaral, sa guro at sa administration na bumalik sa paaralan. Number 6, online classes challenge, ano? So, during the war or pagkatapos ng gyera, hindi naman selective kung ano-anong mga pasilidad ang masisira or madadamage, ano? So, isa na sa mga nasira at na-damage during the war ay ang mga electric company, mga internet provider. So, after the war, hindi lahat ng bahay ay mayroong supply ng kuryente at hindi lahat ng kabahayan ay may supply ng internet connection. So, nagresulta ito ng online education challenge para sa lahat dahil hindi tulad ng sinabi ko, hindi lahat ng lugar ay may supply ng kuryente at hindi lahat ng lugar ay mayroong internet connection. Ngayon, pagkatapos ng gyera, pagkatapos ng chaos at catastrophe na nangyari sa pagitan ng Russia and Ukraine, syempre wala namang ibang gagawin ang bawat mamayan ng parehong bansa kundi ang bumangon at magsimula muli. Now, what is their resiliency after the war? Unahin muna natin ang bansang Russia. Pagkatapos ng gyera sa pagitan nila ng Ukraine, nagsagawa or nag-launch ang Russia ng tinatawag nilang virtual universities and remote learning.
Dito sa Pilipinas, mas kilala ito sa tawag na online learning, na kung saan ang mga mag-aaral ay nagpapatuloy ng pag-aaral sa kahit na sila ay nasa kanya-kanyang comfort of their home using internet connections and virtual mode of learning. Number 2, adaptability of education system. So, ang mga estudyante, ang mga mamamayan ay natutong mag-adapt sa kung ano yung maaari pa lamang i-offer ng kanilang education system nang sa gayon ay hindi magtagal ang pagkakaroon ng gap sa kanilang education system. Number 3, strong leadership and teacher role. Napakalaki at napaka-crucial ng role na ginagampanan ng teacher before, during, and after the war. Kasi sa kahit anong sitwasyon, alam naman natin na ang mga guro must serve their responsibility, and that is to impart knowledge to her learners. So kahit sa anong pagkakataon, sa anumang delivery mode of learning, ang mga teacher ay nagpapatuloy pa rin na magturo sa kanyang mga estudyante upang magpatuloy pa rin ang edukasyon at makapagbahagi pa rin ng kaalaman sa kanilang mag-aaral. Now, the resiliency of Ukraine after the war. Actually, ang full-scale all-out war ng bansang Russia sa Ukraine ay nangyari noong February 2022. Okay? That was 2 years ago, bago magkaroon ng COVID-19. So, bago-bago pa lang nakakabangon ang bansang Ukraine sa COVID-19, eto na naman, meron na naman silang panibagong challenges na kinakaharap. And that is yung giyera or sigalot nga sa pagitan nila ng bansang Russia. So tulad ng ibang bansa, kahit na anong pansubok, ang bansang Ukraine ay walang ibang pagpipilian kundi ang bumangon at magsimula muli pagkatapos ng giyera. So ano nga ba ang kanilang mga ginawa? Number 1, andyan ang international cooperation. Dahil nag-launch nga itong Russia ng all-out war sa Ukraine, nakakuha ng maraming simpatya, nakakuha ng maraming kaalyado ang bansang Ukraine, kaya matapos ang giyera, madami or bumuhos ang suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa bansang Ukraine, na dahilan para unti-unti at mapabilis ang pagbangon ng bansang Ukraine. Number 2, mas binigyan nilang prioridad ang kaligtasan at well-being ng kanilang mga mamamayan. Alam naman natin na pagkatapos ng giyera, iba't ibang psychological challenges and issues ang maaaring maranasan ng mamamayan ng Ukraine. Marami sa kanila ang nakaranas ng anxiety, depression, and stress dahil na nga sa takot na dulot ng giyera. So, mas binigyang pansin ng bansang Ukraine kung paano muli ibabangon ang dangal, kung paano muli ibabangon ng kanilang mamamayan yung takot, yung kaba mula sa katatapos pa lang na giyera. At pangatlo, ay ipinagpatuloy ng bansang Ukraine ang kanilang education reform dahil naniniwala ang bansang Ukraine na kapag ang bawat mamamayan nila ay nakakuha ng magandang edukasyon, ito ay magreresulta sa positibong epekto sa kanilang bansa. Para sa aking assessment question, number 1, analyze how the ongoing geopolitical tension and conflicts have affected science education in both Russia and Ukraine. What specific challenges do educators face in this context? Number 2,
How have recent education reforms in both countries influenced the science curriculum? What are the key differences and similarities in their approaches? And lastly, reflect on the social and psychological impact of conflict on students and teachers. How are these factors being addressed in the science curriculum? Before I end up this report, I prepared a short video presentation. Let us all watch it. Once again, mga ma'am and sir, to Ma'am Ellen, thank you so much for listening. Have a good day. Hundreds of thousands of people from different parts of the world come to Russia every year. Someone goes for new experiences, someone gets acquainted with the traditions of a large country, finds new friends, someone is driven by love, and someone by science. It is about young people who are passionate about science that we are talking about today. Привет, я Леонель из Кубы. Учусь в аспирантуре Тюменского государственного университета. Еще в детстве мечтал изобрести лекарства от болезни. Поэтому сейчас усердно изучаю химические науки. Young people from all over the world actively travel to UTMN. The university offers flagship master's programs, and graduate students attract gifted graduates from foreign universities. The scientific infrastructure of the university is extensive: research centers, laboratories, field hospitals, a biological station, and its own training base on Lake Baikal. It is not surprising that foreigners are happy to go study in Siberia. Привет! Я Джоханна. Я с Мадагаскара. Учусь в магистратуре факультета психология МГУ. Я очень горжусь этим. Это лучший университет России. Для меня изучение психологии сбилась мечта. Поэтому хочу заниматься прикладными исследованиями по психологии. Moscow State University is the oldest and most prestigious university with a strong teaching staff and a variety of disciplines. It has a huge platform for research activities. It is difficult to compete with it in terms of the number of laboratories and research centers. Now, there are about 4,000 postgraduate students studying at Moscow State University, and about 550 of them are foreigners. Всем привет из Уфы. Меня зовут Карлос. Я из Эквадора. Учусь в аспирантуре Уфимского университета науки и технологий на биологическом факультете. С помощью генетики я хочу изменить мир к лучшему. Students who are keen on science often choose Bashkir State University, where 14 scientific and educational centers, 16 small innovative enterprises, 10 dissertation councils, and 21 recognized scientific schools have been created for students. Also, university publishes 9 scientific journals and operates the Union of Young Scientists and the Student Scientific Society. BSU is one of the leaders in the region in terms of scientific and innovative activities. Всем привет! Из Санкт-Петербургского государственного университета. Я папа из Сенегала. Хочу стать богатым, поэтому учусь в магистратуре на инженера-нефтяника. Research hub of global importance, St. Petersburg State University. It has about 5,000 foreign students, about 700 of which are graduate students. The university is proud of its scientific infrastructure, dozens of laboratories and research centers, the latest equipment in the science park. St. Petersburg University graduates are in demand all over the world. А я Лусина из Армении. Привет! В Новосибирском государственном университете учусь в аспирантуре по программе «Исторические науки и археология». Пишу диссертацию по этнографии. About 700 foreigners study at NSU. 100 of them are postgraduate students. The university is closely connected with the Russian Academy of Science, and this ensures the integration of the educational process and scientific activities. Students conduct active research work
in all 38 centers of Akademgorodok. They have every chance to become advanced scientists. Engaging in science as well as teaching is a walk by vocation and a serious path to self-realization. And studying at Russian universities is an important and reliable step on this path, where constant work on yourself, self-improvement and professional development await you. Маша. Малювати. Зараз до кого потрапляє бумажка. Ми зараз розкажемо. Кожен просто скаже своє ім'я. Супер, рада. Ми сьогодні дізналися, як можна дихати і заспокоїти себе, якщо ти маєш стрес. Мені допомагає позбутись певного страху. Це просто відволіктись від нього, зайнятися якоюсь вправою. Для того, щоб заспокоїтися, так? Для того, щоб зняти стрес, тривогу і справу. Сьогодні ми продемонстрували їм дуже легкий метод рівноваги, боротьби з тривожністю, зі стресом, який вони можуть використовувати будь-де. Це доволі популярний метод дихання. Діти зможуть і своїх дорослих навчити цьому, і своїх друзів. Давайте